Okay mga guys 'no, may ano, kung natatandaan niyo, na balita, yung nakarang linggo, yung nakarang araw lang, mga guys, 'di ba ang sabi ng China, handa na silang lumaban o makipagdigmaan sa Amerika. So ang ginawa ng Amerika siyempre hindi aatras talaga 'yan, talagang may bayag ang Amerika. Talagang, talagang ano 'to, talagang mandirigma talaga 'tong Amerika. Kaya sinabihan sila ng Amerika na handa silang matagal ng handa ang Amerika na makipagdigmaan sa China. Ngayon ang sabi ngayon ng China, bumawi. Bumawi ngayon. ang sabi natakot daw. Natakot ang China. Binago nila ang pahayag patungkol sa digmaan laban sa US. Ayan, tingnan nyo naman ang China. Ganyan ang China. Hanggang bunganga lang pala tong mga lintik na to, no? So ayan ang ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, question at komentaryo, question, criticism. Ngayon, kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, please huwag nyo manang kalimutan na mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. Okay, so bibigyan lang natin ng reaction video to. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba sa gadon malaman din ng taong bayan kung ano yung mga saloobin ng bawat Pilipino tungkol sa mga incheck na to, no? Alam nyo naman incheck talaga nakakabwisit naman talaga, di ba? So, okay, no? Bibigyan natin reaction to. And also, please, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe din kay Solidong Kalaman. Sa kanya to, no? Igagawa lang natin ng komentaryo to. Kasi ito may init na balita. Mas mainit pa sa kaldero. Dahil itong mga China na to, itong mga China, nakakabwisit naman talaga, di ba? Okay, no? Umpisa na natin. Breaking news, China biglang nagbago ng tono matapos sagutin ng US Defense Secretary ang pahayag ng China na handa na silang makipaglaban sa kahit anong uri ng digmaan laban sa Amerika, kung saan ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth ay hindi umano sila naghahanap ng digmaan, ngunit ang kanyang trabaho bilang kalihim ng depensa ay siguraduhing nakahanda sila. Kaya't kinakailangan nila ang paggasta sa pagtatanggol, ang pagpapalakas ng kakayahan, pagdaragdag ng mga armas at ang postura sa Indo-Pacific na isang bagay na lubos umano nilang pinagtutuunan ng pansin. At dahil nga sa pahayag na ito ng US Defense Secretary ay malinaw na malalagay sa magandang posisyon ng US para sa mata ng internasyonal na komunidad, dahil matapos ang pahayag ng China na nakahanda na silang labanan ng US sa kahit anong klaseng digmaan, ay mangangahulugan lamang na magiging makatwiran kung magiging mas mabilis ang pagpapalawak ng puwersa ng Estados Unidos sa Indo-Pacific region. Kaya naman dahil sa malinaw na advantage na ito para sa US, ay agad kumabig ang China at sinabing palagi nilang itinataguyod ang malinaw na pananaw na anuman ang... Tingnan nyo naman mga guys, no? Tingnan naman, nung nakarang linggo ba yun, talagang ang tatapang ng mga China, no, na hinamon talaga nila ang Amerika na may pagdigmaan sa anumang paraan. Tingnan nyo naman, tingnan naman. Itong mokong na to, no? Ayan. Ang uri ng digmaan, isang tariff war o trade war, isang cold war o hot war, ay hindi ito dapat ipaglaban at hindi ito maaaring maipanalo, kung saan ang pahayag na ito ay binago mula sa unang ipinahayag na nakahanda umano silang makipaglaban hanggang sa huli, anong digmaan man ang naisin ng mga Amerikano. Tingnan nyo naman, ayan kahit anong araw yan, kahit anong sitwasyon na ready ang China na makipagdigmaan sa Amerika hanggang sa wakas. Ganyan katapang ang mga bunganga ng China. Dito ay malinaw na nabahag ang buntot ng komunistang partido ng China
dahil bagamat maaaring hindi ang US ang magsimula ng digmaan laban sa kanila, ay magagamit ng US ngayon ang naunang naratibo ng China na nakahanda na umano itong lumaban ng kahit anong digmaan laban sa Estados Unidos. Kaya't kung magpapadala man ng mga karagdagang sandata ang US, O tingnan nyo, ayan na, patay kayo mga China. Ayan na. Hinamon nyo pa ang Amerika. Kaya ayan o, talagang magpapadala na ang Amerika ng mga military hardware sa Indo-Pacific. Ganyan kabilis ang Amerika. Kasi nga hinamon-hamon. Bakit nyo kasi hinamon-hamon? Anong kala nyo dyan? Siguro kala ng mga China na kaya nilang takutin yung Amerika. Nakatulad ng mga bansang kalapit ng China, tulad ng Vietnam, Taiwan, at Pilipinas. Ayan, kala ng China siguro ganun-ganun lang ang Amerika. Kaya ayan, sinabayan, talagang binili ng Amerika yung sinabi ni China. Ayun, kaya ayan oh. Kaya nga wala talagang dahilan ang buong mundo at gusto pa talaga magkakampi pa sa Amerika once na nagpakalat na ang mga malalakas na military hardware ang Amerika sa Indo-Pacific. Kaya patay ka ngayon, China. sa mga bansa sa Indo-Pacific region ay magiging katawa-tawa na lamang kung magrereklamo pa ang China dahil ayon nga sa kanila ay nakahanda na sila sa kahit anong giyera. Kaya naman napakalaking bagay nito para sa Pilipinas. Oo nga naman. Ang sabi ng China, nakarang araw, kaya nga nakahanda ang China para sa anuman digmaan. Ayan ang sabi. Kaya nga walang dahilan ng Amerika para magpakalat na ng mga military hardware diyan sa Indo-Pacific. Yun, inihanda na. Naghanda na sa Hawaii, sa Guam, yung mga talagang tactical base nila. Patay ka ngayon, China. Pilipinas dahil sa kasalukuyan ay ang Pilipinas ang tila nagsisilbing prioridad ng administrasyong Trump sa Indo-Pacific region, kung saan sa kabila ng pag-freeze ng USAID sa buong mundo ay una nang ipinawalang bisa ni Trump ang pag-freeze ng foreign aid para sa mga Pilipino na agarang nag-aproba ng $336 million para sa pagpapalakas ng militarisasyon sa bansang ito. At dahil nga panay ang ngawa ng China sa tuwing magbibigay ng tulong ang US sa Pilipinas, ay mas mapangangatwiranan na ng US kung bakit kinakailangan nilang gawin ito. At gaya nga ng sinabi ng US Defense Secretary, bilang isang bansang nagnanais ng pangmatagalang kapayapaan sa buong mundo, ay kinakailangan nilang magpalakas ng sandatahan, kapabilidad at postura sa Indo-Pacific region. Kaya't isang napakalaking pagkakamali para sa China na ipinahayag nilang handa na silang makidigma sa kahit anong digmaan laban sa Amerika, na ngayon ay agaran nilang binabawi at inililihis ang mga sinabi nila. At bukod pa sa pagpapalakas ng US sa Pilipinas, ay muling nakakuha ng deal si Donald Trump mula sa Taiwan para sa paglikha ng panibagong TSMC factory. Tingnan nyo naman Biglang pinabinago ng China yung pahayag nila. Dahil nga nabahag ang buntot. Ayan Kaya nga pero ang Amerika ngayon, malamang hindi palalagpasin yung mga ganong mga bunganga ng China. Alam nyo ba kung bakit? Talagang gigil na talaga ang Amerika na tunawin ang Chino. Naghihintay na lang ng unang putok. Sigurado yan, magkakaroon na ng gera. Ewan natin kung pumatol tong China, kung lumaban tong China. Sigurado yan. Hindi lang US, Amerika, ang kalaban ng China. Alam nyo kung ano. Marami pa, mga superpower pa. Kaya nga, itong China, hanggang bunganga lang naman talaga to, no? Lupain ng Estados Unidos, isang hakbang na magpapakita na kung magkakaroon na ng sariling TSMC factory ang Estados Unidos, ay hindi na ito mababahala kung masira man ng China ang TSMC factory sa Taiwan.
Isang bagay naman na ikinababahala ng ilang Taiwanese citizen, subalit mangangahulugan din ito na mas magiging malaya ang US na makidigma sa China kung may sarili na itong kumpletong factory ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo, na mangangahulugang hindi na kinakailangan pang magpigil ng US kung nais mang salakayin ng China ang Taiwan, dahil sa sandaling maglaban ng China at Taiwan ay maaaring hindi na rin pakinabangan ng China ang Taiwan, dahil maaaring hindi na pigilan pa ng US ang pagkawasak nito, na mangangahulugan namang mag-aaksaya lamang ng oras, pera at sandata ang mga Tsino kung itutuloy pa nila ang pagsalakay sa islang ito. Bukod pa riyan ay posible pa silang Tingnan nyo naman ganyang katalino ang Amerika. Kaya kayo mga China, patay kayo. Huwag kayong basta-basta magsasalita ng tapos. direktang mapalaban sa mga Amerikano, kabilang na sa ilang mga bansang kaalyado nito. Kaya't sa madaling salita ay tila nga nais ni Trump na maisecure muna sa kanilang bansa ang pinakamahalagang pagawaan ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo, bago nito tuluyang alisan ng pagnanasa ang China na sakupin pa ang Taiwan sa panahong ito. Kaya't hindi mahirap isipin kung bakit pumayag ang Taiwan na magkaroon ng TSMC factory sa US, dahil ang kikitain nito at ang mismong kumpanyang ito ang magbibigay ng kakayahan sa Taiwan upang hindi maubos ang suportang maaaring ibigay sa kanila ng mga Amerikano, isang bagay na pangkaraniwang maiisip ng bawat leader ng bansa na ang mindset ay nakatuon sa long-term na proseso. Kaya't malinaw na ang mga nagiging desisyon ng US President ay malawakang nakatuon laban sa China, dahil kung pag-aaralan natin ang geopolitika ng US sa panahong ito, ay masasabi nating wala namang bansang direktang nagsisilbing panganib para dito. Sa halip, ang maaaring magsilbing direktang banta lamang para sa US sa panahong ito ay ang mga Tsino, at magiging direktang banta. Yes, talaga naman magugulo itong mga Chino. Hindi lang naman sa Amerika, no? Halos sa buong mundo sila ang makukulit. Ewan natin ano ba ang mga kaisipan nila o ideolohiya, bakit ganyan sila, no? Ano kaya pwede rin naman kayo mag-comments diyan, mga kababayan. Banta lamang ito para sa US kung masasakop nito ang Asya, kaya't hanggat hindi nagtatagumpay ang China na maghari sa Asya. Oh, tingnan naman gusto talaga maghari na mga inject na to sa buong Asia. Grabe grabing pangarap yan Uy! Ay walang maituturing na direktang banta laban sa Amerika, kaya't malaya itong nakagagawa ng America First na polisiya, kung saan kahit maraming bansa pa ang magalit sa kanila, ay hindi ito magiging direktang banta laban sa kanila. Halimbawa na lamang ang polisiya ni Trump para sa Ukraine, kung saan pumayag man o hindi si Zelensky sa mga ninanais niya, ay maisusulong pa rin ni Trump ang interes ng Amerika. Halimbawa, kung pumayag si Zelensky sa nais ni Trump, ay maaari nitong mailagay ang kanilang presensya sa Ukraine sa pamamagitan ng pagkakaroon ng minahan ng US mula sa lupaing ito, at habang nandito ang US, kung muling sasalakay ang Russia, ay maaari nang magpadala ng sundalo ang Amerika upang sabihing poprotektahan nila ang kanilang interes sa bansang ito, na maaaring magsilbing espiya pa ng Ukraine laban sa mga Ruso, at maaari rin itong makapagpuslit ng mga armas at kumupkup ng mga sugatang sundalo, kaya't magsisilbing sakit sa ulo ng Russia kung sasalakay pa sila sa Ukraine kung nandirito na ang presensya ng Amerika. Subalit dahil hindi Yan natin yan naman ganyan katalino ang ang isip ni Trump, no? Tingnan niyo naman na maglalagay si Presidente Trump sa Ukraine sa bansang Ukraine ng isang bagay doon na magkakaroon ng sundalo ang Amerika, ganyan. mapagtanto ni Zelensky, dahil sa galit niya kay Putin ay hindi pumayag si Zelensky, kung saan sa paraang ito naman ay maaari itong maging daan sa pagiging mas malapit ng US at Russia, kung saan ay magagamit pa rin ng US ang pagkakataong ito upang mas mapalakas pa ang kanilang ekonomiya, at kung hindi man ito magustuhan ng mga bansa sa NATO, ay hindi naman ito mag-uudyok upang maging banta sila para sa seguridad ng mga Amerikano. Sa halip ay maaaring ang NATO pa ang magkaroon ng mas malaking problema kung kakalabanin nila ang Amerika,
dahil bukod sa maaaring salakayin sila ng Russia, ay maaaring sila pa ang mas lalong maghirap kung tatalikuran sila ng Amerika. Kaya't walang puwang ang kanilang galit o emosyon laban sa Amerika dahil ang mga pulisiya ni Trump ay ginagamitan niya ng utak at hindi emosyon Yes. na maaaring makasira sa mga plano niya. At bilang paglilinaw, bagamat ang pagiging dehadista o pagiging maawain ay isang napakabuting bagay, ay hindi natin maiaalis na sa larangan ng politika, ang pagiging emosyonal ay nagpapakita lamang ng kahinaan sa mga kalaban nila. Kaya't bagamat napaka-importante ng emosyon, ay nagiging mas mahalaga ang paggamit ng utak sa bawat desisyon. Isang pamamaraang ginagawa ni Trump sa panahong ito. Yes. Talagang napakatalino ni Presidente Trump, no? Pagdating sa mga ganyan, no? Kung napapansin nyo, talagang decision making siya, no? Ibang klase magdesisyon, no? Mag-isip. Talagang napakatalino. Upang pigilan na maging direktang banta laban sa kanila ang komunistang partido ng China. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo. Nalaman natin na ang China ay nabahag ang buntot. Tingnan naman na biglang bawi sa sinabi nila noong nakarang araw, no. So napatunayan natin na parang sila, bunganga lang talaga, nakakabwisit sila. Yung Amerika kakalabanin nila. Para lang sila nagtampo sa bigas niyan. Okay no mga guys, no. So hanggang dito na lang tayo. Ngayon kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please wag nyo naman kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking i-upload. Okay no, so maraming salamat no sa inyong panonood at pakikinig.